Sadyang napakaganda at mayaman ang katubigan ng Pilipinas, mula sa malalim na karagatan hanggang sa mga ilog at lawa. Hitik ito sa iba't ibang uri ng isda, bahura at iba pang yamang dagat na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng ating kabuhayan at pagkain. Ang kalikasan na ito ay tunay na kahanga-hanga, salamin ng kasaganaan at biyaya na dapat nating pag-ingatan. Dahil dito, napakahalaga na ating pangalagaan ang ating yamang tubig. Kung mapapanatili natin ang kalinisan at kasaganaan ng ating mga karagatan at katubigan, masisiguro natin ang patuloy na ani ng isda, trabaho para sa ating mga bayaning mangingisda, at malinis at masaganang katubigan para sa susunod na henerasyon. Ito ang dahilan kung bakit ginugunita bawat taon ang Fish Conservation Week. Ito'y isang mahalagang pagtitipon upang paalalahanan tayong lahat na ang pangangalaga sa yamang dagat ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan kundi ng bawat Pilipino. Ang nagaganap po ngayon ay ang pagdiriwang ng ating 61st Fish Conservation Week celebration, na kung saan nakikisa ang ating mga kawani dito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At ang pagdiriwang na ito ay ginagawa natin taon-taon bilang pagkikayat sa sambayan ng Pilipino na makiisa sa pangangalaga ng ating karagatan. Ang tema ng Linggo ng Pangisdaan ngayong taon ay sama-sama tungo sa masagana at likas kayang pangisdaan sa bagong Pilipinas. Napili natin ito bilang pagsuporta na rin sa ating Pangulo na dapat mga makabagong pamamaraan, bagong ideya, bagong proyekto ang dapat ihain natin sa ilalim ng kaniyang branding na Bagong Pilipinas. Sinimulan ang pagtitipon ni Direktor Isidro M. Velayo Jr., ang officer in charge ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagbigay naman ng mensahe ng suporta si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung saan binigyan niya ng diin ang importansya ng pangangalaga ng ating mga karagatan. Nasinundan naman ng mensahe mula sa Secretary ng Department of Agriculture na si Secretary Francisco Tiu Laurel na ibinahagi ni Yusek Drusilla Esther Bayate, ang Undersecretary for Fisheries ng DA. For over 6 decades, Fish Conservation Week has served as a reminder of our shared responsibility to protect, nurture, and sustain our country's invaluable marine and aquatic resources. The health of our marine resources directly impacts our food security, livelihoods, and the resilience of coastal communities. Our nation's rich marine biodiversity is a source of pride, and it is our responsibility to ensure that future generations can still experience and benefit from its abundance. Our country is fortunate and blessed with vast maritime and archipelagic resources that can be utilized for the benefit of our people. As stewards of this incredible gift, it is incumbent upon us to preserve and develop these resources to their fullest potential. This year's celebration of Manamo is a clarion call to raise greater consciousness on maritime and archipelagic concerns, as well as to engage our people in protecting our maritime interests and resources from various threats. Ang temang sama-sama tungo sa maunlad at likas kayang pangisdaan sa bagong Pilipinas ay lubos na naaangkop dahil binibigyan diin nito ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagtupad ng ating tungkulin bilang mga Pilipino. Ito ay pangangalaga at wastong pangangasiwa ng ating yamang tubig at pangisdaan.
kung saan nakasalalay ang isang industriya na patuloy nang nagsisilbing haligi ng ating pambansang ekonomiya. Sa pagdiriwang na ito, ibinida ang iba't ibang aktibidad, mga seminar para sa mga mangingisda hinggil sa makabagong teknolohiya at tamang pangingisda, coastal cleanup drives upang alisin ang mga basurang sumisira sa ating mga bahura at tirahan ng isda, mga workshops at livelihood trainings para sa komunidad at espesyal na mga exhibit na nagpapakita ng sari-saring produktong dagat at inobasyon sa pangisdaan. Napakahalaga ng information dissemination dahil ito lamang ang ating pagkakataon na maipaabot natin ang mensahe sa ating mga kababayan. At alam naman po natin sa mga panahon na ito, isa na sa pinaka-epektibong plataforma para ipaabot ang impormasyon na makiisa sa pamahalaan sa pagsulong ng isang masagana at likas kayang pangisdaan sa bagong Pilipinas. Iba't ibang activities ang itinampok natin. Meron po tayong tinawag na hobby art. Isa naman po itong art making contest na kung saan mga estudyante ang ating mga inimbitihan na makilahok rito. At napakaganda dahil sa pamamagitan nito, gumuguhit sila at the same time, tumataas ang kanilang kamalayan sa pag-aalaga ng ating karagatan. Meron tayong National Maritime Forum, pag-uusap-usap naman ito ng mga stakeholders on maritime issues at ang BFAR po ang host nito. And of course, meron din po tayong mga technical symposium, iba't ibang topics po ito at marami kayong pwedeng matutunan. Ito naman po ay handog ng ating mga technical divisions. Ang Seafood Village naman, syempre, ipinapakita natin na ganito na yung mga produkto ng ating mga fisheries entrepreneur. Marami pong mga produkto rito na isinushow-case natin, ipinapakita at pwedeng bumili. Bukod dito, inilunsad ng BFAR ang ECAS o Electronic Client Accreditation and Application System, isang online platform na nagpapabilis ng mga transaksyon sa sektor ng pangisdaan, partikular na sa eksportasyon ng mga produkto. So ang ECAS ay isang sistema or mekanismo na mas pinabilis ang transaksyon tungkol doon sa ating mga frontline services, particularly itong sa export, so sa ECAS, kahit wala po kayo doon sa mismong opisina ng kawanihan, ay pwede po kayong mag-apply at yung application ninyo ay mapoproseso at doon din ninyo pwedeng matanggap yung approve application. So napaka-convenient po ito sa ating mga kliyente na hindi na kailangan pumila sa komportable sa kanilang mga tahanan, ay pwede silang pumasok sa transaction na ito. Ang karagatan natin ay nangangailangan ng pagkalinga at sama-sama dapat natin itong ginagawa sa simpleng tamang pagtapon ng basura, sa simpleng pagpapaalala sa ating mga mangingisda na huwag gumamit ng mapanirang pamamaraan. Magagawa natin ang ating papel natin kahit isang ordinaryong mamamayan upang maisulong ang isang masagana at likas kayang pangisdaan sa bagong Pilipinas. By working together, we can build a future where our fisheries not only meet today's needs, but also remain a vibrant and resilient resource for future generations. Everything starts from each of us, and with all of us working together, we will soon harvest the fruits of our hard work and realize a sustainable and greener future for everyone to enjoy. Kapag masigla at matatag ang ating pangisdaan, nagpapalakas ito ng ekonomiya, nagbibigay ng hanap buhay, at tumilikha ng mas ligtas at masaganang lipunan. Ang resulta, isang bansang may sapat na pagkain, matatag na kabuhayan, at kinabukasang hindi nagkukulang sa yamang dagat para sa ating mga anak at mga susunod pang henerasyon.